Magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, natapos na po ang ating agahan, tanghalian, maya-maya ay merienda at hapunan na naman. At salamat sa Panginoon, alam niyo po, sobrang mainit sa labas. Kaya andito po tayo ngayon sa aming munting kusina. Sobra pong sumingaw ang init dahil kagabi po ay umulan ng konti. Sandali lang po na tumulo ang ulan. At ngayon po ay sobrang mainit po ang kapalit ng ulan na iyon. Kaya mga kaibigan, umulan, uminit, umaraw, mag-brown out, mag-black out. Kanina po ay madaling araw po ay nawalan din kami ng kuryente. Kaya lahat po ay nangyayari at ang lahat po sabi sa Biblia ay kapahintulutan ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa ibabaw ng lupa. Kaya wala po tayong pwedeng i-question, itanong sa Diyos kung bakit nangyayari. Ano po? Ang mahalaga sa oras pong ito mga kaibigan ay nabibigyan pa po tayo ng Panginoon ng gabay, patnubay at pagkakataon para mabasa ang kanyang salita at ito po talaga ang pinakamahalaga sa lahat at hindi po ito bagay na simple o konti, kundi ito po ay napakahalaga at napakalaking bagay sa ating mga buhay. Bakit? Dahil ang salita po ng Panginoon ang siyang gumagabay sa atin sa ating mga buhay sa bawat araw. Ano po? Kaya mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin pa ang ating mga introduction. Nais ko pong anyayahan kayo muli na buksan po ang inyong mga Biblia sa lahat po ng taga-subaybay. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat pa rin po ng Awit, chapter 70. Kahapon po ay hanggang chapter 69 tayo at ngayong araw nga po ay pang day 101 na po natin. 101, praise God, praise the Lord. Salamat sa Panginoon dahil tumatagal po tayo na masaya ang ating kalooban habang binabasa ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, simulan na po natin ang Awit chapter 70 at ang title po nito, Dalangin upang Tulungan. Halos karamihan po ng title na ating nababasa ay Dalangin upang Tulungan dahil ito po ang kailangan natin, ang tulong ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya simulan ko na po ang chapter 70 verse 1. Iligtas mo ako ngayon, Yahweh, ako ay iligtas. Tulungan mo ako, O Diyos, baka ako'y mapahamak. Yaong mga nagtatangkang kumitil sa aking buhay, hayaan mong mga litot mag-ani ng kabiguan. Iyo namang natutuwa sa taglay kong kahirapan, bayaan mong mapahiya at magapi ng kalaban. Sila namang ang layunin ay magtawa at mangutya sa kanilang pagkatalo, bayaan ding mapahiya ang lahat ng lumalait sa iyo ay magkatuwa. Gayon din ang nagmamahal sa pagtubos mong ginawa at sabihing laging O Diyos, ikaw ay dakila. Lubos akong nangihina, tunay akong walang kaya. Lumapit ka sana agad, O Diyos, sana lumapit ka. O aking tagapagligtas, katulong ko sa tuwina. Huwag mo akong paghintayin, Yahweh, sana'y mahabag ka. Dalangin ng matandang lalaki, chapter 71. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na nakakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Sa marami ang buhay ko ay buhay na mahiwaga. Malakas kang katulong ko na di nila maunawa. Kaya ako'y magpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan.
katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Ang lahat ng kaaway ko na isa ko ay patayin, ang balangkas lagi nila'y ang ako ay kalabanin. Ang kanilang sinasabi ako'y kusang iniwan na ako ng Diyos, kaya nila sinusundan. Ako raw ay matututop yamang wala ng sanggalang. Panginoon at aking Diyos, huwag mo akong lalayuan. Lumapit ka sa piling ko't ako ngayon ay tulungan. Nawa silang naghahangad na ako ay salakayin, lahat sila ay mawasak at mabigo ang layunin. Maging yaong mga layunin akong ito ay sugatan, mapalungi sanang lahat, mag-ani ng kahihiyan. Ako naman samantala ay patuloy na aasa, patuloy na magpupurit-pupurihin ka tuwina. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Kung di ko man maunawa ang iba pang mga bagay, pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong binangaan. Maputi na ang buhok ko pagkat ako'y matanda na. O Diyos, ako'y huwag iiwan sa piling ko'y lumagi ka. Habang ako'y naghahayag ng lakas mong tinataglay, samahan sa bawat lahing sa daigdig ay lilitaw. Dakila ka, Panginoon, matuwid ka hanggang langit. Dakila ang ginawa mo at wala kang makaparis. Bagaman at dinanas ko ang hirap at madlang sakit, subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik. Upang ako'y di tuluyang sa libingan ay mabulid, ako'y iyong tutulungan upang lalong palakasin. Bihisan mo ang isip ko't ako'y muli mong aliwin. Tutugtugin ko ang alpat, papupurihan kitang tunay. Papupurihan kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugin, iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal ng Israel. Habang ako'y tumutugtog ay sisigaw na may galak, masigla kong aawiting ako'y iyong iniligtas. Maghapon kong isasaysay, O Diyos, ang iyong katarungan, yamang lahat ng nagtangka sa lingkod mo ay nasaktan. Lahat sila ay nabigot, humantong sa kahihiyan. Chapter 72. Dalangin para sa mga hari. Tulungan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Yaon namang nang aapi ay malupig at bumagsak, nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang, hanggat mayroong namamalas na sikat ng buwat araw. Hari nila ay matulad sa ulan ng kaparangan, bumubuhos kung dumating sa lupain yaong ulan. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Sa harap niya ay susuko yaong nasa ilang, at ang mga kaaway niya'y mahihiga sa lansangan. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap nila, mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas.
Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay, sila'y mahalagang hindi hamak. Pagpalain nitong hari, siya nawa ay mabuhay at magbuhat sa Arabya'y magtamo ng gintong yaman. Sa tuwina siya naway idalangin nitong bayan, kalinga inawa ng Diyos pagpalain habang buhay. Sa lupae, sumagana nawang lagi ang pagkain, ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim, at matulad sa Libano na mauunlad ang lupain, yaong kanyang mga lungsod, dumami ang mamamayan, sindami ng mga damong tumubo sa kaparangan. Nawayaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin harinawa. Pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala, si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kahanga-ahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain itong buong sanlibutan. Amen. Amen. Ito ang wakas ng mga dalangin ni David na anak ni Jesse. Chapter 73. Ang katarungan ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis, ngunit ang sarili halos madupilas, nang ako'y matapak sa lupang madulas. Pagkat sa palaloy inggit akong kusa, at sa biglang yaman ng mga masama. Hindi na nagdanas ni kaunting hirap, ngunit masisiglat kataway malakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Ang pagmamalaki ay kinukwintas, at ang dinaramit nila'y pandarahas. Ang tibok ng puso'y pawang kasamaan, at masasama rin ang nasa isipan. Yaong ibang tao'y pinagtatawanan, labis kahahambog ang layon sa buhay. Ay ang pang-aapi sa kapwa nila lang, Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw. Labis kong mag-utos sa mga nilalang, kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos. Anumang sabihi, paniwalang lubos. Ang sabi ni Yahweh, walang nalalaman, walang malay, yaong kataas-taasan. Ang mga masamay, ito ang kapara, di na kinukulang ay naghahanap pa. Samantalang ako malinis ang palad, hindi nagkasalat, lubos na nag-ingat. Ang aking natamoy kabigo ang lahat. Diyos, pinagtiis mo ako ng maluwat, sa tuwing umagay parusa ang gawad. Kung ang mga ito'y aking sasabihin, sa mga lingkod mo ako'y magtataksil. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, hirap mang ito'y unawain. Gayunman sa templo'y doon ko natuklas, na ang masasama ay mapapahamak. Dinala mo sila sa dakong madulas, upang malubos na kanilang pagbagsak. Walang abog-abog, sila ay nawasak. Kakilakilabot siyaong naging wakas, parang panaginip nang ako'y magising, yaong anyo nila'y nilimot ng tambing. Nang ang aking isip hindi mapalagay, at ang damdamin ko'y labis na nasaktan. Di ko maunawa, para akong tanga, sa iyong harapay hayop ang kapara. Gayon pa may laging kasama mo ako, sa aking paglakad ay inaakay mo. Ang mga payo mo'y umakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso't kaluluwa ko kung nangihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili ay ang hangarin ko, sa piling ng Diyos ay doon madako. Sa piling ni Yahweh ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. Chapter 74.
pambansang hinagpis. Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunutain ang tinipon mo nung una, yaong lahing tinubos mo't itinakda na magmana. Bundok ng siyong tinirhan mo'y gunitain mo rin sana. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway. Ang labi ng sangtuaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat na nasa loob na sangkap na mga kahoy magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niyaong mga malulupit. Yaong banal na sanktuaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Sa kanilang pag-uusap ay nagpasya ng ganito, hindi natin titigilan hanggang hindi natatalo. Kaya sa buong lupain ang tagpuan nilang dako para ikaw ay sambahin, sinunog at naging abo. Wala tayong pangitain ni propetang naglilingkod. Ang ganitong ayos natin hindi natin natatalos. Hindi natin nalalaman kung kailan matatapos. Hanggang kailan, Panginoon, magtatawa ang kaaway? Ang paghamak baga nila sa iyo ay walang hanggan. Huwag mo nang pipigilan, gamitin mo ang iyong bisig, yang iyong kanang kamay, alisin mo na sa iyong dibdib. Simula pa noong una ay hari na ikaw, O Diyos, sa daigdig ay maraming iniligtas ka't tinubos. Sa lakas ng iyong taglay, hinati mo yaong dagat, at ang mga naroroong dambuhala ay inutas. Ikaw na rin ang dumurog mga ulo ng Leviathan, at ginawa mong pagkain ng nilikhang nasa ilang. Mga batis, mga bukal, ikaw rin ang nagpadaloy. Ginawa mong tuyong lupa ang maraming ilog doon. Nilikha mo yaong araw, nilikha mo pati gabi. Nilikha mo yaong araw, buhat talang anong dami. Ang hangganan daigdig ay ikaw rin ang naglagay, at ikaw rin ang lumikha ng taglamig at tag-araw. Ngunit iyong gunitaing nagtatawa ang kaaway. Sorry po. Huwag mo sanang tutulutan na ang iyong mga lingkod, maiwan sa kaaway na ang kamay walang taros. Sa kanilang pagdurusay, gunitain silang lubos. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin. Ang masamay naglipana sa puok na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot na ang api mapahiya. Bayaan mong ang ngalan mo'y purihin ng dukhat aba. Kami iyong ipaglaban. Panginoon, bumangon ka. Pagmasdan mo yaong hangal at maghapong nagtatawa. Ang hangarin ng kaaway ay huwag mong lilimutin. Ang sigaw ng kaaway mo'y patuloy at walang tigil. Chapter 75. Babala sa mga nagmamataas. Salamat, O Diyos. Maraming salamat, sa iyong pangalan kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mong hindi madalumat. Walang pagtatanging ako ay hahatol sa takdang panahon, wika ng Panginoon. Itong mundong ito'y kahit na maalis, maubos ang tao dito sa daigdig. Ang saligan nito'y aking ititindig. Sabi ko sa hambog, sila ay mag-ingat at ang masasama ay huwag magpasikat. Ang pagmamalaki dapat na iwasan kung magsalita'y gawing malumanay. Hindi sa silangan, hindi sa kanluran, hindi rin sa timog o sa hilaga man. Darating ang hatol na inaasahan. Tanging itong Diyos ang siyang hahatol sa magtatagumpay o mapaparool. Itong Panginoon ay may kupang hawak, sariwat matapang yaong lamang alak, ipauubaya niyang ito'y tanggapin.
ng taong masama hanggang sa ubusin. Ako'y magagalak, di ako titigil na ang Diyos ni Jacob sa awit purihin. Sungay ng masamay puputuling lahat, yaong sa matuwid na may itataas. Chapter 76. Sa Diyos ang tagumpay. Tunay na si Yahweh kilala sa Juda. Sa buong Israel dakilang talaga na sa Jerusalem ang tahanan niya, sa bundok ng Sion doon tumitira. Lahat ng sandata ng mga kaaway, mga panat sundang, baluting sanggalang, doon niya sinirang walang pakundangan. Ang Diyos ay dakila kung siya'y mamamasdan, magmula sa bundok matapos lumaban, hahangaan siya sa kanyang pagdatal. Matapos lupigin ang mga kaaway, lahat na matapang nilang mga kawal, binawi ng Diyos ang taglay na samsam, nahihimbing sila sa gitna ng patay. Sa sandata nila'y wala nang tatangan, nang ika'y magalit o Diyos ni Jacob, sakay sa kabayo'y pawang nangalugmok. Ikaw o Yahweh, kinatatakutan, sino ang tatayo sa iyong harapan? Kapag nagalit ka sa mga kinapal, sa iyong paghatol na mula sa langit, ang lahat sa mundo'y takot at tahimik. Nang ika'y tumayo't gawin ang paglilitis, naligtas ang mga api sa daigdig. Ang matinding galit sa iyo ng Diyos, hahantong sa lahat ng pagpuri sa iyo. Silang nangaligtas sa mga labanan, laging magpupuri at mga diriwang. Ang iyong pangako kay Yahweh, iyong Diyos, ay iyong tuparin ng tapat sa loob. Dapat na magdala ng mga kaloob ang lahat ng bansa sa iyong palibot. Hambog na prinsipe ay ibinababa, tinatakot niya, hari mang dakila. Chapter 77. Kaaliwan sa panahon ng bagabag. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas, ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag, hindi ako nang himagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad, nagunita ako ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko'y nagtatanong, ang tanong ko sa sarili, ako baga Panginooy lubusan mong itatakwil? Di mo na ba ibabalik sa akin yung pagtingin? Ang iyo bang pagpapala sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba, o Diyos, ay wala na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na? Wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga, iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos, ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Noong ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, yaong ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin, dumating ang mga kulog. Na animo ay palasong sumisibat sa palibot, dagundong na gumugulong ang ingay sa na idinulot, ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw sa sinukob. Pati mundo ay umuga na para bang natatakot,
Ang landas mong dinaraan ay malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at si Aaron yaong iyong naging kamay. Chapter 78. Awit tungkol sa kasaysayan ng Israel. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit-dinggin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niya'y dakila. Mayroon siyang patutuo na kay Jacob na palagak. Mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis at pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Tulad ng Efraimita, mga pana ang sandata, sa panahon ng labanay, nagsitakas pa rin sila. Ang tipan sa Panginooy hindi nila sinusunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Mandi nilimot na nila ang lahat ng kabutihan. Yaong mga gawa ng Diyos na kanilang hinangaan. Ang lahat ng gawaing ito noong unay nasaksihan ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Soan. Hinawi niya yaong dagat, doon sila pinaraan ang tubig sa magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kapag araw sa paglalakad, yaong gabay nila'y ulap at kung gabi, yaong tanglaw ay apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila'y nasa ilang, sa batuhay umaagos na buhat sa kalaliman. Mula roon, sa batuhan ang bukal ay umaagos. Yaong agos kong pagmasdan katulad ay isang ilog. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo? Nang hampasin yaong bato o tubig ay bumubukal, dumaloy ang mga batis tubig doon ay umaapaw. Ngunit ito yaong tanong, tayo kaya mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karning kailangan? Nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init, sa hinirang niyang bansay nag-apoy ang kanyang galit, pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala. Sa pangakong pagliligtas ay hindi na maniwala. Gayon pa man itong Diyos nagutos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating, makapal na ang mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak, sa palibot niyong tulday, doon nila tinatanggap. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat, binibigyan sila ng Diyos ng pagkaing hinahangad. Ngunit habang kinakain ang biyayang idinulot at hindi pa tumitigil pagkat di pa nabubusog,
Ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kagalitan at ito ay ibinuhos sa kanilang kabataan. Lahat sila ay nilipol sa galit ng kanyang taglay. Sa ganitong gawa ng Diyos, sunod-sunod na himala, ganti nila ay paglabag, hindi pa rin naniwala. Kaya't siyaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na, biglang-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon sila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat siya'y pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayon paman, palibhas ay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing, dahilan sa pag-ihip, excuse po talaga. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Nagunita pa ni Yahweh, sila'y mga tao lamang, hangaring di na nagbabalik matapos na makaraan. Madalas na nag-aalsa noong sila'y nasa ilang, ang ganitong gawa nila'y labis niyang dinaramdam. Lagi siyang sinusubok, hindi sila tumitigil. Ginagalit nilang lagi itong banal ng Israel. Ang kapangyarihan niya ay ayaw nilang gunitain, gayong sila'y iniligtas sa kaaway nilang taksil. Ang ginawa nitong Diyos na lubos na hinangaan ay nangyari sa Ehipto, sa lupain nitong Sowan. Yaong mga ilog dooy naging dugong umaagos, kaya walang makainom sa batis at mga ilog. Makapal na mga langaw at palaka ang dumating. Nataranta silang lahat, di malaman ang gagawin. Dinatna ng maninira yaong tanim na halaman. Mga tanim ay kinain ng balang na di mabilang. Pati tanim na ubas ay winasak ng ulang yelo. Anupat sa kalamigay, namatay ang sikomoro. Kung ulanin na ng yelo, mga baka ay namatay. Sa talim ng mga kidlat, namatay ang mga kawan. Sa ganito ay nadama ang matinding puot sa Diyos, kaya sila ay winasak sa sama ng kanyang loob. Mga anghel ang gumanap ng parusang sunod-sunod, ang matinding galit ng Diyos hindi niya pinigilan. Yaong naging wakas nila humantong sa kamatayan, dahilan sa isang salot, buhay nila ay pumanaw. Yaong lahat na panganay sa Ehipto ay pinatay, ang panganay na lalaki sa Ehiptong lahi ni Cam. Tinipon ang kanyang hirang na animoy mga tupa, inakay sa lupaing ilang sa kanyang pangunguna. Inakay nga at naligtas, kaya naman di natakot, samantalang ang kanilang kaaway ay nangalunod. Inihatid sila ng Diyos sa lupain niyang banal, sa bundok na mismong siya ang kumuha sa kaaway. Itinaboy niyang lahat ang naroong namamayan. Pinaghati-hati niya ang lupaing naiwanan. Sa kanilang mga tulda ang Israel ay nanahan. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos, katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod. Nagtaksil na wari panang lumilipad ng walang taros. Nanibugo itong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya noong ito ay mamasid, itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa silo, yaong tuldang tirahan niya sa gitna ng mga tao. Sa gisag ng kanyang lakas ang kaba ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat, ibinigay sa kaaway. Kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Ang kanilang bagong tao ay labanan ay nasawi. Dalagang magaganda ay wala nang maglunggati.
Pati mga saserdote sa patalim ay napuksa. Ang kanilang mga baloy ni ayaw nang magluksa. Parang tulog na gumising si Yahweh ay nagbangon. Ang katawan ay masiglang tumayo ang Panginoon. Parang taong nagpainit sa alak na iniinom. Pinaurong ang kaaway, lahat niyang katunggali. Napahiya silang lahat, pawang galit na umuwi. Maging ang lahi ni Jose, sadya niyang itinakwil at di niya pinagbigyan pati lahi ni Ephraim. Sa halip, pinili niya ang sambahayan ni Judah at ang bundok naman ng Sion, ang tirahang minahal niya. Doon niya itinayo yaong banal na sangtuaryo katulad ng nasa langit na tahanan niyang dako. Lubos niyang pinatatag na tulad ng mundong ito ang kinuhang pangunahi sa mahirap pa hinugot. Isang pastol ang napili, si David na kanyang lingkod. Ang alagang dati nito ay kawan ng mga hayop nang maghari sa Israel, nanguna sa bayan ng Diyos, matuwid na namahala, na malakad, na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay. Ayan mga kaibigan, dito po tayo magtatapos sa chapter 78 dahil napakahaba po ng chapter 78. Ayan. At salamat sa Panginoon, mula po doon sa huling panalangin ni Haring David at ng ginunita ng Panginoon ang mga pagsuway ng mga Israelita mula po doon sa kanyang pagliligtas. Ipinapakita po ng Panginoon dito na binaliwala po ng mga Israelita ang kanyang mga tuntunin at halos hindi po inaalala yung mga ginagawang himala ng ating Diyos sa kanila, yung 40 years na paglalakbay na hindi nagpabaya ang Diyos sa kanilang mga pagkain, sa kanilang inumin, yung iniingatan sila, yung paglagay ng Diyos ng liwanag sa dilim, at yung paglagay naman ng ulap na siyang humahabong sa kanila sa disyerto habang sila ay naglalakad. At sa panahon naman po natin, marami din pong ginagawa ang Diyos sa buhay natin mga kaibigan. Andyan po yung araw-araw na ibinibigay ng Diyos ang ating mga pagkain. Andyan po yung kalakasan, andyan po yung hininga, yung bawat umaga na ginigising tayo ng Panginoon, yung kalakasan na nakakapaghanap buhay ang mga tao, nakakapagtrabaho, andyan po yung hangin na ating nalalanghap, andyan po yung sikat ng araw para makapaghanap buhay ang mga tao sa araw, andyan po yung gabi upang makapagpahinga ang mga tao sa gitna ng hirap na dinanas o pagod sa buong maghapon. Andyan po lahat yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At ang nais lang talaga ng Panginoon ay ang sumunod tayo sa kanyang tuntunin at patuloy na magpasalamat sa kanyang ginagawa. Yung ating pagbulay-bulayin, yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin sa bawat araw. Hindi yung pagkatapos nating gumaling sa sakit karamdaman ay goodbye Lord na kahit minsan ay hindi na natin naalala ang Diyos, na hindi na tayo makapagpasalamat sa Diyos, na hindi na tayo makadalangin sa Diyos kasi nga pinagaling na. So yun po ang ayaw ng Panginoon, yung para bang walang utang na loob ang tao sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay napakasimple lang. Tayo po ay magpasalamat, tayo po ay sumunod sa kanyang mga salita, makita sa buhay natin ang kanyang salita, at patuloy nating isasaysay ang kanyang maginawa sa ating mga buhay. Kahit man po tayo ay hindi natin nakita yung panahon ng kanyang paggabay at pagpapala sa mga Israelita, hindi po natin nakita ng hayagan, pero salamat sa Diyos kasi meron pong Biblia at dito po isinasaysay, ipinapaliwanag, ipinapakita ng Diyos ang mga simula ng kanyang himala sa buhay ng mga Israelita mula po doon sa lugar ng Ehipto hanggang doon sa lugar ng lupang pangako ng Diyos sa kanila. Hanggang sa ngayon po ay tinatamasa ng mga Israelita yung lupang pangako. Bagamat may labanan, bagamat may gera,
pero ang Diyos po ay hindi sila pinababayaan. At ganoon din po tayo ng mga Pilipino, mga kaibigan. Talaga pong matitindi po din ang labanan natin. Diyan po yung labanan ng mga pinuno natin sa bansa. Kaya nga po kailangan po natin ay panalangin ang ating bansa at ang mga namumuno sa bansang ito. Dahil kung wala na po tayong dalangin para sa ating bansa, ang ating pong bansa ay mailalagay sa kapahamakan kapag wala nang nakikipaglaban sa pananalangin. Kaya ang Diyos po ay lagi lang na naghihintay ng ating mga panalangin, kasi yung ating panalangin na may kalagip na pananampalataya ay siya po ang dahilan kung bakit kumikilos ang Diyos sa buhay natin o sa bansa natin. Kapag tayo po ay nanalangin, dahil ang awit ay punong-puno ng uri ng iba't ibang panalangin, lakipan po natin palagi ng pananampalataya na yung ating sinasabi sa Diyos ay maniwala tayo at manalig na ito talaga ay mangyayari sa buhay natin o sa anumang bagay na ating hinihiling sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, hindi po pwede na mabuhay lang ang isang tao na walang panalangin at walang salita ng Diyos. Doon po sa iba pa nating chapter na nabasa, yung isang matandang lalaki ay nanalangin din sa Diyos at nakita po natin doon na kahit siya matanda na, puti na ang kanyang mga buhok, pero ang ginawa ng Panginoon ay ibinibigay pa rin sa kanya yung kalakasan. Alam niyo po, ng mga panahon ni na Haring David, ni na Jacob, ni na Moises, ang kanilang mga edad ay mga daang-daan. Ngayon po mapalad na kung tayo po ay aabot ng 70 o 60. Karamihan nga po hindi pa umaabot sa 60 ay nawawala na. Ngunit kapag tayo po ay laging nasa Diyos, umaasa, ang ating diwa ay lagi sa Panginoon, ang ating ginagawa ay laging inaalay natin sa Diyos. Kahit tayo po ay matanda na, ang gabay po ng Diyos ay talaga pong mararanasan natin. Ako man po, mga kaibigan, ay naa-amaze din sa ating buhay kasi hindi ko po sukat akalain na ako po ay aabot pa ng 60 at ilang araw na lang po ay May 25 ay 61 na ako at purihin ang Panginoon. Bagamat nararamdaman ko yung bawat taon na dumadagdag ang aking edad, ay para bang nababawasan din yung aking lakas. Meron din akong nararamdaman na kakaiba na para bang nagiging dahilan para manghina ang aking pisikal na katawan. Ngunit salamat sa Panginoon dahil sa salita ng Diyos nakakaramdam ako ng kalakasan. Dahil sa salita ng Diyos, nakakakita ako ng pag-asa. Dahil sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako, ako po ay nagkakaroon ng damdaming nagagalak at isipan na maaliwalas, yung kapayapaan ng isipan at masayang kalooban. So, kahit man po tayo ay matatanda na, o kahit man maputi na ang ating mga buhok, ay ang Diyos pa rin po ang siyang nagbibigay sa atin ng iba yung kalakasan at puso na puno ng kagalakan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, wala po tayo talagang ibang gagawin sa panahon ito. Gaano man po tayo kabisi sa buhay, ano man po ang ating mga ginagawa, marami man pong kaabalahan ang buhay natin, wag po nating kaligtaan ang pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos at pagdalo sa mga gawain upang sa ganon patuloy po nating maranasan yung kagandahan, yung kagalakan, yung kapayapaan at excitement ng buhay sa bawat araw, na hindi po magiging hadlang yung mga kahirapan, yung mga pagsubok, yung mga problema, yung mga kung ano-anong mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Bakit? Kasi kapag nakafocus po tayo sa Panginoon, kapag yung pananalig natin ay nakafocus sa Diyos, hindi po natin mararamdaman. Bagamat nakikita natin ang sitwasyon, pero hindi po tayo makakaramdam ng kawalang pag-asa o kalungkutan, kundi kagalakan at kapayapaan po ng ating puso. Bakit? Kasi meron tayong isang Diyos na sinasampalatayanan, meron tayong isang Diyos na sinasandalan, meron tayong isang Diyos na nagbibigay ng pag-asa.
Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa Diyos sa hapong ito. At ako po ay laging excited kapag tayo po ay nagbabasa na ng salita ng Diyos. Kahit medyo struggle po at tayo laging ihim-ihim, napapaubo-ubo, pero hindi po yan magiging hadlang para ihinto po natin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At salamat po sa inyong lahat. Salamat sa mga nakikinig. Salamat sa mga sumasabay sa pagbabasa. Maraming salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay na nariyan sa ating channel upang pakinggan ang salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, muli, dito na naman po tayo pansamantalang magpapaalam at bukas po ay doon na po tayo sa chapter 79 dahil napakahaba ng chapter 68, kaya bukas po ay sa 79 na po tayo at purihin muli ang ating Panginoon sa 101 days na tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy niyang pagpalain ang bawat hawakan ng ating mga kamay at patuloy niyang linisin ng kanyang makapangyarihang salita ang bawat pagkain at inumin natin, ganun din ang ating mga pamilya. In Jesus' mighty name, Amen.